Nagsisimula ang pelikula sa panahon ng isang kaganapan sa militar kung saan nagtipon ang daan-daan na sundalo, marami pa rin ang naglilingkod para sa kanilang bansa habang ang iba ay nagretiro na. Sa isang sulok, ang ilang magulong sundalo ay nagsasaya sa isang piging at maangas nilang ginugulo ang waiter sa pamamagitan ng pagpapalipad ng mga eroplanong papel kasama na ang paghahagis ng pagkain sa sahig. Ngunit ang isa sa kanila ay lumampas sa lahat ng mga limitasyon nang hinuli niya ang isang ligaw na aso at sinaktan nito. Nakita ito ng isang matandang veterano na dumating sa pinangyarihan at agad na kumilos. Inipit niya ang batang sundalo sa isang mesa at pinaikot-ikot ang kanyang braso saka siya pinaalis sa lugar. Nang matapos ang kaguluhan ay nagpasalamat ang waiter sa pagligtas niya sa aso, nag-usap ang dalawa kung saan ang matanda ay binanggit ang tungkol sa kung gaano kalupit ang mga tao. Hindi sila nag-atubiling pumatay ng ibang mga nilalang kahit na ang kanilang sariling uri. Ngunit ang mga aso sa kabilang banda ay puno ng katapatan at pakikiramay, sila lamang ang mga hayop na inuuna ang buhay ng nag-aalaga sa kanila bago ang kanilang sarili. Kasunod nito, nagsimulang magsalita ang matandang lalaki tungkol sa kanyang ama na si Volkov, at ang pelikula ay napunta sa isang flashback. Bago magsimula ang ikalawang digmaang pandaigdig noong 1939, nagtapos si Volkov sa Military Air Force Academy na may mga parangal. Napakagaling niya sa kanyang trabaho kaya agad siyang na-promote sa posisyon na commander. Ngunit nagbago ang mga pangyayari nang dalawin siya ng general isang gabi. Lumalabas na si Volkov ay nakikipag-ugnayan sa isang magandang babae na nagngangalang Tatiana, siya ay anak ng general at hindi niya sinang-ayunan ang kanilang relasyon. Mahigpit niyang binalaan si Volkov na lumayo sa kanya, na nagbabanta sa kanya ng mga kahihinatnan kung hindi siya susunod. Gayunpaman, hindi pinansin ng ating bayani ang mga banta dahil nangako siyang mananatili sa tabi niya. Sinabi niya na handa siyang harapin ang anumang kahihinatnan na dumating sa kanya. Sa kasalukuyan, ikinwento ng matanda na ang desisyon na ito ay malaki ang naging kapalit sa buhay ng kanyang ama. Si Volkov ay inaresto kinaumagahan dahil sa maling paratang ng kawalan ng disiplina. Nakulong siya ng 2 taon sa isa sa pinakamalupit na kulungan sa Siberia. Nang siya ay lumaya, siya ay higit na napahiya nang siya ay ibinaba sa posisyon ng isang tanod gubat. Ngunit may iba pang plano ang tadhana para sa kanya, dahil isang araw habang nasa tungkulin, nailigtas niya ang isang tuta mula sa 2 lobo. Pinangalanan ni Volkov ang tuta na ito na Prince, at sila ay naging matalik na magkaibigan. Pagkatapos ang pelikula ay napunta sa isa pang flashback, sa taon na 1943. Si Prince ay malaki na ngayong aso at siya ay sobrang tapat sa kanyang amo. Isang araw habang sinusuri ni Volkov ang kagubatan, bigla siyang tinambangan ng isang espiya ng Aleman. Naging malungkot ang sitwasyon nang bumunot ng kutsilyo ang espiya at pinagsasaksak si Volkov, pero sa tamang oras ay nagpakita si Prince at pinabagsak siya. Ang gawaing ito ng kabayanihan ni Volkov at Prince ay nakuha ang paggalang ng pulang hukbo. Habang lumilipas ang mga buwan ay mas nagiging malapit ang dalawa, naglalaro sila, kumakain at natutulog na magkasama. Sa lalong madaling panahon, ang bansa ay sumailalim sa pagsalakay ng Aleman kaya si Volkov ay inarkila sa militar kasama ang kanyang aso. Pero dahil hindi pa magaling ang mga naunang pinsala niya, tinalaga siya sa medical department. Isang umaga, ang kanilang kampo ay inatake ng mga German bombers at dahil hindi sila handa, marami sa kanilang mga tauhan ang namatay. Ngunit kahit papaano ay nagawa ni Volkov na iwasan ang mga pagsabog at nakarating sa isang ligtas na lugar. Pagkatapos ay tinipon niya ang lahat ng nasugatan na sundalo at isinakay sa isang truck, pagkatapos nito ay kumuha siya ng rifle at nagsimulang barilin ang mga sundalong Aleman. Sa kabila ng hindi sinanay sa loob ng maraming taon, nagawa niyang pabagsakin ang ilang mga kaaway gamit ang kanyang kahangahangang mga kasanayan. Ngunit ang swerte ni Volkov ay hindi pang habang buhay nang ang isang granada ay tumama malapit sa kanya, na naging sanhi ng pagkawala ng kanyang malay. Nang tila siya ay mamamatay, ang kanyang matapat na aso, si Prince ay kumilos na nagmamadaling pumunta sa medical truck at isinama niya ang isa sa mga nurse na nagngangalang Nina. Napag-alaman na si Nina ay fiancé ni Volkov, kaya agad niyang nakilala ang aso. Pagkatapos ay dumating siya sa lokasyon kung saan nakahiga si Volkov, nagawa niyang iligtas ang buhay ng kanyang kasintahan. Sa resulta ng insidenteng ito, si Volkov ay sumailalim sa isang agarang operasyon at isang bahagi ng kanyang binti ay naputol. Pagkatapos ay inilipat siya sa ospital ng estado kung saan inaalagaan siya ni Nina sa araw at gabi. Nasa tabi niya rin si Prince na sobrang tapat at masayahin.
Ang mapagmahal na aso ay mabilis na naging isang tanyag na bayani dahil ang lahat ng mga sundalo ay gustong makipaglaro sa kanya. Isang araw, binisita si Volkov ng kanyang dating kasintahan na si Tatiana. Ibinunyag niya na siya ay nagpakasal sa ibang lalaki at namumuhay ng maligaya sa kanya. Bagamat si Volkov ay nakangiti sa kanyang harapan, nasasaktan ang kanyang kalooban sa galit. Makalipas ang ilang buwan, sa wakas ay gumaling si Volkov ngunit kailangan na niyang maglakad sa tulong ng tungkod. Wala na siyang oras para magpagaling dahil agad siyang inilagay ng general sa frontline kasama si Prince. Lumalabas na ang mga German ay sumusulong sa isang nakababahala na bilis at ang kanilang mga napaka-futuristic na tangke ay nagdudulot ng kalituhan. Pagkatapos ay ipinadala si Volkov sa isang base ng pagsasanay sa aso ng militar, kung saan tinawag ang ilang iba pang mga lalaki tulad niya. Isang araw, nalaman ni Volkov na si Tatiana ay sinaktan ng kanyang asawa. Nag-aalala, nagmadali siyang pumunta sa kanyang bahay at sinimulang alagaan ang kanyang mga sugat. Sa gitna nito, biglang dumating si Nina at naabutan sila sa isang nakakabahalang posisyon. Naghinala na siya sa kanilang relasyon at ngayon ay napatunayang totoo ang kanyang mga pagdududa. Sinubukan ni Volkov na ipaliwanag na mali ang kanyang iniisip, ngunit hindi siya nakikinig na galit na galit. Nang maglaon, bumisita si Volkov sa ospital upang hanapin si Nina, para lamang malaman na kusang loob niyang inilipat ang sarili sa frontline ng larangan ng digmaan. Natuklasan din niyang buntis ito sa kanilang anak, kaya mas lalo siyang nakonsensya. Sa susunod na eksena, sa kampo ng militar kung saan ang lahat ng mga aso ay sasailalim sa matinding pagsasanay. Inanunsyo ng general na mula ngayon, ang mga aso ay tuturuan sa ilalim ng mga tangke upang maging pamilyar sila sa mga tunog ng mga makina. Inihayag din niya ang kanilang misyon, ang mga aso ay tatakbo sa ilalim ng mga tangke ng Aleman at sasabog ang mga ito. Nang marinig ito, nagalit ang mga may-ari dahil ito ay kamatayan para sa kanilang mga alagang hayop. Ngunit nagbanta ang general na parurusahan sila kapag hindi sila sumunod. Kinabukasan, ang mga sesyon ng pagsasanay ay naging mas matindi dahil ang mga aso ay inuutusan na ngayon na pumunta sa ilalim ng mga gumagalaw na tangke. Sinasabi ni Volkov na ang mga aso ay sensitibo at hindi sila makakapagtrabaho sa ilalim ng gayong matinding ingay. Nang marinig ito, kinuha ng general ang 2 tuta at itinapon sa ilalim ng tangke. Sa sandaling gawin niya ito, ang inang aso ay kumawala at nagmamadaling iligtas sila. Hindi niya pinapansin ang nakakabinging ingay ng tangke at pumunta sa ilalim nito, na nagpapatunay na maaari nga silang magtrabaho sa gayong mga kapaligiran. Nang maglaon, ipinaliwanag ng katulong ng general na ang mga sundalo ang dapat gagawa ng gawaing ito, ngunit dahil ang mga tao ay masyadong mabagal at madalas na natatamaan bago makarating sa mga tangke, kaya bumalik sila sa mga aso na mas mabilis at maliksi. Ibinunyag din ng katulong na dati nilang sinanay ang ilang aso na magpalabas ng mga bomba sa ilalim ng mga tangke ng kaaway at bumalik, ngunit nabigo ito. Ito ay dahil ang mga aso ay nalito, hindi tumugon sa mga sipol, at naghulog ng mga bomba kung saan-saan. Bilang resulta, wala silang ibang pagpipilian kundi ipadala ang mga aso sa mga misyon ng pagpatay sa sarili. Nang marinig ito, nalungkot si Volkov dahil hindi niya maisip na mawawala ang kanyang matalik na kaibigan. Nang gabing yun, nang makarating siya sa kanyang kwarto, nagwala siya sa galit at pagkabigo. Pinag-iisipan niyang tumakas kasama si Prince at nagkaroon ng mental breakdown. Ngunit bago niya magawa ang isang bagay na marahas, dumating doon si Tatiana at inaliw siya. Hinalikan muna niya ito ng matindi at pagkatapos ay ipinaalala sa kanya ang malagim na sitwasyong kinakaharap ng kanilang bansa ngayon. Ayon kay Tatiana, si Prince ay hindi lamang isang aso, kundi isang bayani na makakatulong sa pagtatanggol sa kanilang bansa laban sa kasamaan. Nang marinig ang lahat ng ito, naudyukan si Volkov at sa huli ay nagpasya siyang manatili at lumaban para sa bansa. Kinabukasan habang nagsasanay, kumuha siya ng isang mangkok ng pagkain ng aso at sumugod sa ilalim ng tangke. Nang masaksihan ito, agad na sumugod si Prince para iligtas siya. Ang matapat na aso ay tila walang pakialam sa pagkain, nag-aalala lang siya sa kanyang amo. Sa susunod na eksena, sa wakas ay dinala si Volkov at ang kanyang mga kasamahan sa larangan ng digmaan. Ibinunyag ng general na 4 na tangke ng Aleman ang papalapit sa kanilang daraanan, kaya't ang pagpapahinto sa kanila ay kinakailangan. Pagkatapos ay ikinakabit niya ang mga bomba sa mga aso, inihahanda sila para sa mahalagang misyon. Ngunit nang ang lahat ay nangyayari ayon sa plano, ang isa sa mga aso ay nagmamadali patungo sa isang tangke ng Sobyet.
Ito ay lumiliko na ang general at ang kanyang mga tauhan ay ganap na nakalimutan na sanayin ang mga aso kung paano makilala ang mga tangke ng Aleman. Sa oras na napagtanto nila kung ano ang nangyayari, huli na ang lahat dahil ang kaawa-awang aso ay pumutok sa kanilang tangke, na mas nauubos ang kanilang mga numero. Ang masaklap pa, ang mga kalaban ay nagpapakita sa eksaktong sandaling iyon. 4 ang mga tangke ng Aleman at ilang mga sundalo ay sumugod patungo sa mga Sobyet na nagtatago sa likod ng isang maliit na tagaytay. Sa paglipas ng oras, inutusan ng general ang isa sa kanyang mga tauhan na palayain ang kanyang aso. Ang lalaki ay halatang nag-aatubili, ngunit iniipon niya ang kanyang lakas ng loob at ipinadala ang kanyang matalik na kaibigan sa kanyang huling misyon. Naiwasan ng aso ang lahat ng mga putok at matuli na pumunta sa ilalim ng tangke na nagdulot ng pagsabog. Bilang resulta, ang may-ari ay naiwang wasak, ngunit alam niyang ang sakripisyong ito ay makakatulong sa kanilang bansa sa katagalan. Kasunod nito, inilabas ang pangalawang aso at natupad din niya ang kanyang misyon. Ngunit ng oras na para sa ikatlong aso, ang may-ari ay nag-alinlangan. Sa halip ay kinuha niya ang bomba at mag-isang tumungo sa tangke. Ngunit ito ay lumabas na isang masamang desisyon dahil agad siyang binaril ng mga kalaban. Nang masaksihan ito, hindi nag-iisip na tumakbo ang general upang iligtas ang kanyang tauhan. Pero tinamaan din siya ng isa sa mga bala kaya nasugatan siya. Ngayong wala na siyang pag-asa na mabuhay, buong tapang na kinuha ng general ang bomba at isinakripisyo ang sarili para sirain ang tangke. Sa pamamagitan nito, isang tangke na lamang ang natitira ngunit ito ay papalapit sa base ng Sobyet sa isang nakababahala na bilis. Kasabay nito, sinimula ng mga Aleman ang isang aerial attack na ikinasugat ng ilan sa kanilang mga kaaway. Si Nina na nagtatrabaho sa frontline ay nasugatan din. Nang mapansin siya ni Volkov, lumabas siya sa kanyang pinagtataguan at sinubukan na iligtas siya. Ngunit sa proseso, binaril din siya at nasugatan. Nang tila nawala na ang lahat ng pag-asa, si Prince ang biglang namuno. Siya ay sumugod pasulong sa gitna ng ulan ng mga bala at pumunta sa ilalim ng huling tangke. Sa susunod na segundo, isang malaking pagsabog ang nangyari na nagresulta sa pagkamatay ng mga kaaway pati na rin ng ating bayani. Parehong nakatingin sina Volkov at Nina sa pagkabalisa habang ang kanilang pinakamamahal na aso ay nag-alay ng kanyang buhay para sa higit na kabutihan ng bansa. Ang pelikula ay lumipat sa kasalukuyan kung saan maraming mga kasama ang nakikinig ng mabuti sa kwento ng matanda. Inihayag niya na ang kanyang ina, si Nina, ay namatay pagkaraan ng ilang buwan sa panahon ng siege ng Stalingrad. Tulad ng kanyang ama na si Volkov, nagpatala siya sa Air Force at naging matagumpay na piloto. Binaril niya ang maraming sasakyang panghimpapawid ng Aleman noong panahon ng digmaan ngunit sa huli ay nawala noong 1945. Ang matandang lalaki ay inampun ni Tatiana na nag-alaga sa kanya na parang tunay na anak. Siya ang nagkwento sa kanya ng mga kabayanihan ng kanyang ama at ng asong si Prince. Dito na nagtatapos ang kwento, sana ay nagustuhan mo ito. Kung hindi ka pa nakasubscribe ay mag-subscribe ka na upang matulungan mo ang channel na ito. Mag-comment ka na rin tungkol sa kwento. Salamat!